Next week, habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. So yung ating Philippine Navy at itong tatlong barko ng India ay magsisail. No? They will sail together dun sa West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, magsasagawa ng maritime cooperative activity ang Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., resulta ito ng Raisina Dialogue sa Delhi nitong nakaraang Marso. Dito nagkausap sila ng kanyang counterpart sa India na palakasin ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Sabi ng China, it's a show of force. No? Pero I disagree. Ito po ay show of unity, show of solidarity among like-minded nations. So dahil pare-pareho tayo ng values. And what value is that? We value a free and open Indo-Pacific. Nauna nang inakusahan ng China ang Pilipinas na troublemaker sa rehiyon dahil sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa mga kaalyadong bansa at pag-focus ng depensa sa external threat. May buwelta rin ang general sa China. Tayo nga, hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin. Dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. At yan po ang ginagawa natin ngayon. We are making our armed forces strong so that we will be able to establish a credible deterrence para mag-iisip yung mga bansa na gustong sumakot o kaya matake sa atin. They will think twice. Hindi tayo troublemaker. Hindi tayo troublemaker sa lugar. Basta tayo ay dinidepensahan natin ang ating bansa, yung ating karapatan at yung ating kinabukasan. Kaninang umaga, dumaong sa Maynila ang Indian Navy survey ship na INS Sandayak, isang hydrographic vessel na ginagamit sa ocean mapping. Nagsagawa ito ng Fort Cole visit at pagkatapos nito ay makikipagkita sa ilang opisyal at sailor ng Philippine Navy. Nakatakda rin itong bumisita sa Subic, Zambales. We are not conducting any survey now because if the survey is required as per the UNCLOS, we cannot conduct any survey. We are only here for enhancing our existing cooperation, so that in future we can do a joint survey or the Philippine Navy can come on our shores, we can have a joint survey there. So it's more of a collaboration. We are not doing any survey here. Ang barko ay may kakayahang magsilbing temporary hospital sa panahon ng digmaan at may dala ring ilang armas para sa proteksyon. Ito ang unang pagkakataon na dumaong sa bansa ang isang Indian survey ship. Ito rin ang pinakamalayong narating ng INS Sandayak mula nang ito'y makomisyon noong 2024. Gayunpaman, hindi ito magiging bahagi ng Maritime Cooperative Activity o MCA na nakatakda sa susunod na linggo. Nitong Miyerkules, unang dumating sa Maynila ang tatlong warship ng Indian Navy na may iba't ibang armas gaya ng strike weapons, air defense system, guns para sa close-range threat at anti-submarine warfare system. Ito ang INS Delhi ng Indian Navy, isang guided missile destroyer na mayroong BrahMos missile system. Inaasahang magiging bahagi ito ng kauna-unahang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at India sa susunod na linggo. Kasama rin ang INS Kiltan, isang anti-submarine warfare corvette, at ang INS Shakti, isang fleet tanker. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.